Shoutout kay Katsakino Dukusin, Juan Solege, Jervin Cruz at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin, mukhang ang Barangay Ginebra ay interesadong kunin ang unrestricted free agent na si Eric Camson para dito sa kanilang lineup at gawing isang backup power forward. Plus meron pa silang ibang kukunin na mga players bukod dito kay Camson. Itong si Eric Camson ay 7 seasons naglaro dito sa Terra Firma at kilala ito bilang isang rugged na rebounder at defensive player. Pero kung nanonood kayo ng mga games ng Terra Firma, alam niyo na itong si Camson ay kaya ring umiscore at meron pa nga ito na 3-point shot. So hindi na nakapagtataka na gustong kunin ito ng Barangay Ginebra para maging power forward nila. Kung makuha ng Ginebra ito si Camson, magiging okay na reliever yan para dito kay Jamie Malonzo at kay Ben Adamo sa power forward. Siyempre, hindi naman kinakailangan na mahaba playing time nito si Camson. Sanay naman yan na spot rotation lang ginagamit. So for example, kung ang gawin ng Ginebra, power forward si Adamos at si Malonzo o kaya si Japet Aguilar at si Malonzo, pang third stringer kumbaga itong si Camson. At okay lang yan dahil sanay naman si Camson sa ganun. Bukod dito sa Eric Camson, meron pang ibang mga players na tinitignan ng Barangay Ginebra na pwedeng makuha sa free agency. Kabilang na itong si Taylor Brown o kaya si Frankie Johnson para magkaroon sila ng additional scorers. As it is sa mga trades tumitingin din ng Ginebra at tandaan natin ito si Troy Rosario. Isa yung unrestricted free agent na posibleng mapunta dito sa Ginebra. So ibig sabihin hindi pa tapos itong Ginebra sa pagdagdag ng mga players dito sa kanilang lineup. Ngayon kung trades naman pag-uusapan, available pa itong si Aljon Mariano at Jared Dillinger na malamang pakawalan na ng Ginebra eventually. Ang tanong na lamang ay kung saang team. Pero most likely, given yung history ng Ginebra, malamang sa Northport Batangier o di kaya sa Terra Firma. Ang TNT Tropang Giga ngayon inamin na ang San Miguel first round draft pick na si Evan Nava ay nagta-try out na sa kanila. Maraming nagulat nung kinuha ng San Miguel itong si Evan Nava. Dahil sabi nila dapat daw kinuha nila itong si Ben Phillips o yung iba pang big men na available sa draft dahil yan ang kanilang kulang. Instead, kinuha nila itong si Evan Nava na wala naman masyadong alam actually yung mga talent scouts at hindi familiar sa laro nito except naglaro to sa Korea kung saan nag-average ito ng 3 points. So, nung kinuha ng San Miguel, maraming nagulat at maraming nagulat din nung basta na lang nila ito pinakawalan. At sabi nga nung iba, unang-una sinayang ng San Miguel yung kanilang first round draft pick dito kay Evan Nava. Dahil obvious naman na hindi nila ito mapapapirma ng kontrata dahil sobrang dami ng guards ng San Miguel. So, nangyari, ang opinion ng ibang insiders, ang gagawin ng San Miguel, ite-trade itong si Evan Nava plus itong si Jeron Teng para dito kay William Navarro o kung sino man power forward ang gusto nila. Pero instead, ang ginawa ng San Miguel, pinabayaan na lamang itong si Evan Nava na lumipat o mag-try out dito sa TNT Tropang Giga. So, ibig sabihin, sinayang nila yung kanilang first round draft pick na ang hirap kunin dahil syempre alam natin, kailangan gumawa ka ng mga trades para makuha mo yan. Anyway, itong San Miguel ngayon, dahil nakuha na ito si Chris Rosales, yan siguro dahilan kung bakit itong si Evan Nava ay hindi na nila kinailangan. Pero nabawasan sila ng trade asset. Ibig sabihin, kung hindi na rin lang nila magagamit si Evan Nava, instead na hayaan siya mag-try out sa TNT, dapat tinrade na lamang nila ito dito sa Northport para makakuha ng big man para makatulong dito sa kanilang lineup. Instead, ang ginawa nila, pinabayaan na lamang nila to na magpunta sa TNT. At kapag yan ay nasama sa rotation at TNT at naging maganda ang laro, baka sa bandang huli pagsisihan pa ito ng San Miguel. So tignan natin kung ano magiging outcome nito.